gabi, Ma'am Ja. Isa ako sa mga nakikinig sa inyo. Nais ko lang ikwento ang aking naranasan. Higit 10 taon nang nakalipas. Ako si Ryan, isang high school teacher. Isinama kami ng aming kaibigan sa kanilang probinsya, sa Capiz. Nung mga panahon na yon, ay nasa edad 24 na kami. Nung una, ay nagdadalawang isip akong sumama kay Rambo. Dahil marami akong naririnig na kwento tungkol sa mga maligno, aswang at iba pang mga engkanto na kwento rito. Pero ako kasi yung tipo ng tao na hindi naniniwala sa mga ganoong bagay. Nagpaalam kaming apat sa aming mga kanya-kanyang trabaho. Nagkasundo na sumama na kay Rambo sa Capiz para naman makapag-relax at ma-experience din namin ang buhay probinsya. Nakasakay pa lang kami sa Roro ay kung ano-ano nang napagkikwentuhan naming magkakaibigan tungkol sa mga aswang, kapre, duwende at iba pa. Rambo, totoo bang may aswang sa Capiz? Balita ko, meron din manananggal sa probinsya nyo. Ay nako Dennis, sawa na ako sa ganyang kwento mo. Tuwing umuwi na lang ako sa Capiz, lagi na lang yan ang pinapanakot sa akin ng mga tiyuhin ko. Pero sa tanda ko to, wala pa ako na-experience sa ganyan. Sagot ni Rambo sa tanong ni Dennis. Siguro, nakalakihan na lang nilang mga ganong kwento. Maski ako ay di naniniwala sa mga ganong bagay. Kaya, huwag na tayong magkwento ng mga nakakatakot. Baka lalo pa tayong matakot niyan, sige kayo. Sagot ko sa kanila. Makalipas ang mahigit 20 oras sa biyahe, dumating na kami ng Capiz. Madilim na nang kami nakarating. To be honest, pagdating pa lang namin doon ay nakaramdam talaga ako ng kaba. Iba ang aura ng lugar na ito. Habang nasa biyahe kami, papunta sa bahay nila Rambo, paulit-ulit at pabalik-balik lang daan namin. Tila kami ay naliligaw. Nagsimula nang magsalita si Rambo tungkol sa mga kasabihan at kinukwento sa kanila ng matatanda dito sa Capiz. Sinunod naman namin ito. Nagbaliktad kami ng kanya-kanyang damit. Unang beses ko pa lamang na-experience ang ganito. Kung iisipin mo, ay parang hindi totoo. Pero kami ay naliligaw talaga. Matapos naming baliktarin ang mga damit namin, tila totoo nga ang kasabihan. Nakarating kami ng bahay nila Rambo. Liblib ito at halos bukirin na. Kaunti din ang mga bahay. Sinalubong kami ng lola ni Rambo. Rambo! Apo! Pasok kayo. Naku, miss na miss na kita. Malaki-laki mo na. Kamukhang-kamukha mo ang nanay mo. Miss na miss ko na din po kayo, Lola. Siya nga po pala. Kasama ko pong mga kaibigan ko. Sabay-sabay din po kaming uuwi sa Bulacan niyan. Kumusta kayo mga iho? Welcome kayo dito sa amin ha. Naghapunan na ba kayo? Kung hindi pa pagluluto ko kayo. Nagmerienda lang po kami sa daan, Lola. Pero di naman po kami ganoon kagutom. Pero mukha po ata kayong masarap magluto Kaya kung okay lang po ba, makikain ngayong hapunan. Nako, mukhang magaling mambola itong batang to. O siya, ipagluluto ko kayo. Magpahinga muna kayo sa taas. Tatawagin ko na lang kayo pagluto ng hapunan. Umakyat kami sa taas ng bahay nila Rambo upang makapagpahinga. Maya-maya ay tinawag kami ng lola ni Rambo sa baba. Rambo! Apo! Bibili lang ako sa labas ng 1 kilong manok ha. Wala kasi si Tony, nasa piyestahan. Doon sa kabilang barangay kaya wala akong utusan dito. Kami na lang po ang bibili, Lola. Nang maipasyal ko din po ang mga kaibigan ko sa labasan. Nako, gabi na. Baka kung ano pang mangyari sa inyo. Hindi po, Lola. Saglit lang naman din po kami. Asikasuhin nyo na lang po yung iba ninyong niluluto. Pilit na sagot ni Rambo. Kalaunan, pumayag din ang lola ni Rambo. Pero laking gulat ko nung binigyan kami ng mga bawang ng lola ni Rambo. Nilagyan din niya ng asin ang aming mga bulsa. Napapaisip ako kung para saan ito. Hanggang sa binanggit na ng lola ni Rambo na may mga nagkalat daw sa labas ng aswang. Mayroong mukhang matanda, mayroong mukhang bata. At kung minsan daw ay nasa inyo ito ng mga hayop. Pero matagal na panahon na daw nung huling nagkaroon ng balita tungkol sa mga aswang. Pinag-iingat lang kami ng lola ni Rambo. Dala ito ng mga kwento tungkol sa mga aswang. Nakasakay kami sa tricycle. Madilim ang daan at tila walang tao sa daan. Pero habang nasa dilim kami, parang may mga matang lihim na nakatingin sa amin.
Maya-maya pa ay biglang may lumabas sa madilim na damuhan. Isang matandang babaeng nakabuhaghagang buhok at may dala-dala itong patay na manok. Duguan ang kanyang mga kamay, dala ng dugo ng patay na manok. Kinabahan ako ng mga oras na yon. Hindi ko maipaliwanag ang mga pangyayari. Sa katotohanan nga, tuwing naiisip ko ang pangyayari na yon, ay hindi ko pa rin mapigilan na taasan ng balahibo. Habang papalapit kami sa matanda, ay unti-unti kong naaninag ang kanyang anyo. Tumatakbo ito papunta sa direksyon na tinatahak namin. Hanggang sa humarang ito sa aming tricycle at bigla nitong binanggit habang nakatingin sa aking mga mata. Hindi kayo tiga dito, no? Banggit nito sa nakakatakot na boses. Hello po. Hindi po eh. Mautal-utal kong sagot sa matanda. Dala na rin ang sobrang takot. Bigla na lang hinarurot ni Rambo ang tricycle namin na dala. Dala na rin ito ng takot niya sa aming nakita. Habang kami papalayo sa matanda, sumigaw ito sa amin na, "Tatandaan ko kayo." Sa sobrang bilis ng takbo ng tricycle ni Rambo, halos wala na kaming pakialam kung may masasagasaan ba kami at kami nagkakaldag sa malalaking bato. Nakarating kami sa talipapa at nagpatulong kami sa mga tendero doon. Kinuwento namin ang nangyari at nagulat kami sa kanilang mga sagot. Manong! Manong! Tulungan niyo po kami. May nakasalubong po kaming matanda na puro dugo po ang mga kamay. Saan niyo nakita, bata? Kung sa madilim niyo nakita, karaniwan na yan na na-experience ng mga hindi tiga dito. May nagsasabi na aswang matanda na yun. May nagsasabi rin naman na grupo yun ng kabataan na nang titrip lang ng mga bagong salta dito. Ganun po ba? Nakakatakot naman po kung ganun. Totoo po bang may aswang dito sa lugar niyo? Tanong ko sa tindero. Mahirap magsalita kung meron ba or wala. Meron kasing nagsasabi na meron at meron din naman nagsasabi na wala. Pero base sa experience ko, ayoko lang din kayong takutin mga iho. Pero naniniwala akong merong aswang dito. Katunayan nga may isang buntis nung isang gabi na pinasok ng aswang. Kinain daw nito ang laman loob nito. Ngunit pinalabas na lang nila na aksidente ang nangyari. Kaya araw-araw akong may dalang bawang sa aking katawan upang proteksyon sa mga aswang. Sagot ng tindero sa akin. Nakakatakot naman po pala dito, lalo na po sa na-experience namin kanina. Dali-dali naming binili ang karne para makabalik na din kami sa bahay nila Rambo. Nagdadalawang isip din kami kung meron pa bang ibang daan papunta sa kanila. Ngunit ito na lang palang nag-iisang daan papunta kila Rambo. Nagpatakbo si Rambo ng mabilis. Nung nasa madilim na kami ng daan, grabe ang kaba ko habang nasa biyahe kami. Kung titingin ka sa madilim na bahagi ng mataas na talahiban, ay tila may matang nakatingin sa'yo. Nagsisigawan kami sa takot. Hanggang sa makarating na kami sa bahay nila Rambo. Kanya-kanya kaming takbo, papasok sa bahay. Kinuwento namin ito sa lola ni Rambo. Binanggit pa nito ay hindi lang daw kami ang nakakakita sa matandang yon. Pagkatapos namin kumain, ay nag-usap-usap pa kami. Ang sarap po pala ng luto niyo, Lola. Talaga pong nakakaengganyong pumasyal dito. Pabiro kong bola sa matanda. Pero sa aking kalooban, ay gusto ko nang bumalik at umuwi sa amin dahil sa nangyari kanina. Pagkatapos namin kumain, ay nagpahinga na kami. Ngunit lahat kami ay hindi makatulog. Kinabukasan, ang nangyari pa rin kagabi ang pinag-uusapan namin. Lumipas ang maghapon, tila wala ni isa sa amin ang gustong lumabas ng bahay. Hanggang sa sumapit na ang gabi. Nakatapos na kaming kumain. Nagpapahinga na sa kwarto. Habang ako'y nakatitig sa bintana, nakita kong parang may gumagalaw sa damuhan, papunta sa bahay na tinutuluyan namin. Habang papalapit, ay nakita kong matandang nakaputi. Nagulo-gulo ang kanyang buhok. Nakatingin ito sa akin. Dali-dali kong tinawag sila Rambo at tinuro ang matanda. Sinarado namin ang bintana at nagpunta si Rambo sa kanyang lola para sabihan at i-check ang kalagayan ng lola niya. Maya-maya, may tila naglalakad sa bubong namin at may kakaibang tunog ang aming naririnig. Bumaba ang tunog papunta sa kalebel naming bubong dahil nasa second floor kami ng bahay. Ang tunog ng yero na papunta sa bintana namin. Pagsilip ko sa bintana, nakita kong madumi nitong kamay at mga kuko.
Pilit na binubuksan ng bintana. Napaatras ako sa takot. Hindi ko alam ang gagawin. Nagtatakbo kaming lahat sa baba, papunta kila Rambo. Hanggang sa nagsisigaw ng lola ni Rambo. "Umalis ka dito. Huwag mong guluhin ang mga bisita ko. Kilala kita." Tuloy pa din ang paraan ng matandang aswang sa pagpasok sa bahay ni Lola. "Tigilan mo ang mga bisita ko. Oras na may mangyayari sa kanilang masama, ipapahanap kita. Pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayong gabi." Pasigaw na sabi ni Lola. Binigyan kami nito ng kanya-kanyang bawang sa katawan at nilagyan din ng asin ang aming mabulsa. Pilit na din naghahanap ng mapapasukan ng matandang aswang hanggang sa sumigaw ito ng malakas. Tila nagagalit dahil hindi ito makapasok. Tumagal din ng 30 minutes ang pangyayaring yon. Maya-maya pa ay nawala ng tunog at ang mga yapak sa yero. Tila dinidinig ng Panginoon ang aming dasal. Umalis ng matandang aswang. Lumipas ang magdamag ay hindi na kami nakatulog. Nanginginig pa din sa takot ang isa naming kaibigan. Pagsapit ng umaga ay napagdesisyonan na namin na umuwi na sa Bulacan. Dali-dali kaming naghakot ng aming mga gamit. Ramdam ng lola ni Rambo ang takot namin. Inalak pa namin itong sumama sa amin sa Bulacan. Ngunit ayaw umalis ni lola sa kanyang bahay. "Lola, sigurado po ba kayong ayaw ninyong sumama sa amin pauwi sa Bulacan? Nag-aalala kasi ako sa'yo dito. Baka bumalik pang aswang." "Iho, tumanda na ako dito. Kabisado ko ng lahat ng mga mangyayari dito. Isa pa, andito naman ang mga pinsan mo. Dito ko na lang muna sila papatuloyin. Huwag mo ko intindihin dito, apo. Hindi na ako natatakot sa mga aswang na yan. Normal na sa akin ang mga ganyan. Pasensya na kayo sa nangyari, ha. Nahihiya ako sa mga kaibigan mo dahil sa naranasan nila dito sa atin." Tinanong ko naman sila, Lola. Di man natin kontrolado yun eh. Ang gusto na lang nilang ngayon ay makauwi na. Hayaan mo, Lola. Babalik ako dito. Mamimiss kita ulit. Malungkot na pagsabi ni Rambo sa kanyang lola. Bumiyahe na kami papunta sa sakayan ng Roro. Habang nasa daungan, ay may nakabunggo akong matanda. Nakangiti ito sa akin at tila ba ayaw akong paalisin sa lugar nila. Hanggang sa makasakay na ako sa Roro, nakatingin pa din ito sa akin. Sa totoo lang, ay malakas ang aking kutob na siya din ang matandang aswang na nanggulo sa amin. Medyo maayos lang kasi ang kanyang itsura, pero halos parehas sila ng hugis ng muka. Nung kami nakauwi na sa Bulacan, kinuwento ko yun sa aking mga kamag-anak. Meron naniniwala, pero karamihan ay hindi. Hindi ko rin sila masisisi, dahil ganun din ako nung una. Hanggat di ko pa na-experience, ay hindi ako maniniwala. Simula nang mangyari sa Capiz yun, ako ay natatakot nang lumayo sa lugar namin. Tila ayaw ko nang magpunta sa iba't ibang probinsya. Pag nag-out of town ang aking pamilya, ay naiiwan na lang akong mag-isa. Grabe ang traumang binigay sa akin ng pangyayaring iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig.